Halos buong bansa makakaramdam pa rin ng katamtamang panahon at medyo alinsangan at kalatag na pag-ulan iira sa iba't ibang bahagi ng kanluran ng Visayas, ilang bahagi ng Mimaropa at Mindanao. Pero mula NCR at Northern Luzon, makakaranas ng katamtaman din at medyo maalinsangang panahon. Shearline hindi pa rin masyado iiral pero ang northeast monsoon ay bahagya pa rin mararamdaman. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, October 29, 2023. Ang oras na ating voice from umaga ay alas 10:40 na ng umaga. Una ay nasaksihan ninyo yung aking live stream. Kung sakali lang may nakapag-live. Nakapag-live kasi ako kanina madaling araw at nakita natin at nasilayan ang glimpse man lang ng ating partial lunar eclipse kaninang madaling araw. Nagsimula ako mag-record kaninang 3:02 AM at nagtapos ako mga 4:35 AM na. Dahil very low horizon na po ito at hindi na kayang makunan ko pa yung tuloy-tuloy na ahead of 4:35 AM dahil natatakpan na ito ng isang gusali na nakatapat sa aking teleskopyo. Pero nakuha natin ang kompletong maximum penumbral covering sa buwan mula sa penumbra ng Earth ay at least nakuna natin ito eksakto for 15 AM kaninang madaling araw. And I hope nasaksihan nila ito at i-upload ko naman, naka-upload ko sa aking Facebook page at maya-maya ay i-upload ko yung pinakakumpleto nito sa aking YouTube channel para sa mga gusto pang makapanood at hindi nakapag-panood kaninang madaling araw ay pwede ninyong puntahan maya-maya lamang sa aking YouTube channel. At sa ating conditions naman sa bansa ay so far magiging katamtaman. Medyo matinding sikat ng araw ngayong umaga dito sa amin sa Caloocan City at wala tayong namataan na anumang active na water vapor or maaaring hindi gumagana ang Doppler radar ni Pag-asa ngayon. Pero may mga lightning strikes na nadetect ang aking lightning detection system. Pero sa bandang hilagang silangan nito ng Luzon, especially sa may bandang baybayin ng La Union at ilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero sa kalupaan, so far, mula kagabi at madaling araw lamang ay nagkaroon ng at least mahigit sa 50 lightning strikes ang nadetect sa iba't ibang bahagi ng bansa kaninang madaling araw. So, in-expect na may mga pag-ulan na kalat-kalat na naranasan sa inyo lalo na sa bahagi ng Bicol Region at Mindoro kaninang madaling araw. So, hopefully, hindi naman ito malakas at panandalian lamang. Sa ating current conditions, ay overcast po, gloomy, klaro at few clouds lamang ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So, inasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Lowest temperature nila tala na aking weather station kaninang 5:24 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. So, halos katamtaman lamang na mababa ang temperatura. At kahapon naman ay nakapagtala kami ng highest na temperatura na nasa halos maalinsangan pa rin, umabot ng 33.2 degrees Celsius kahapon ito ng hapon 1:57 PM. At sa ating heat index dahil mataas, bahagyaring mataas ito at 44.6 degrees Celsius ang heat factor natin kahapon. Pero kung titingnan naman natin sa data feed ni Pag-asa sa iba't ibang weather stations mula nung October 28 kahapon, kung titingnan natin ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index ay ang Iloilo na umabot sa 44 degrees Celsius ang kanilang heat index. Kung ang pangalawa lamang, dyan sa bahagi ng Masbate na nasa 43 degrees Celsius ang init factor. The rest ay nasa 42 degrees lamang and the rest ay mabababa na po sa 40 degrees Celsius ang heat index sa kanila. So halos karamihan sa iba't ibang panig ng bansa medyo mababa naman at hindi masyado mataas ang heat index. Pero sa ating past 24 hours ay nangunguna sa maalinsangan ang Zamboanga Peninsula. Of course, as usual na po yan. Nabanggit na natin yan sa mga reports since isang araw. Ngayon ay nasa record in past 24 hours umabot sa 35.8 degrees Celsius. Ang grabing alinsangan dyan sa Zamboanga Peninsula. So, wag masyadong magbilad dahil mataas po ang
humid at napakamaalinsangan dyan sa area na yan. At asahang tuloy-tuloy yan dahil kapag pumapasok kasi ang buwan ng November to December, ang bahagi ng Mindanao ay parang dry season sa kanila. So, mga Muslim, mga Southern Hemisphere areas o mga lower hemispheres ang mas umiinit ang temperatura. Expected na dyan sa may Australia. Pag mga gantong months hanggang December, summer sa Australia. Dahil sa lower o southern hemisphere kasi ang location ng areas ng Australia, kaya expected nitong mga November to December ay halos dry season o summer sa kanila. Sa lowest temperature naman, in peak extremes in past 24 hours, ay bumaba ng bahagya muli ang temperatura sa Baguio City na nasa 16.4 degrees Celsius. So medyo nararamdaman ang daloy ng northeast monsoon simula kaninang madaling araw. At sa inulan naman ay ang Basco, Batanes area ay inulan sa kanila na umabot ng 75 mm na heavy rain showers. Pero sa amin kahapon na inulan lamang kami ng at least light rain showers, umabot lamang ng 3 mm ang total rainfall. So below average o below normal pa rin ang ulan dito sa amin sa Caloocan mga folks. Pero at least maganda yan dahil naging maganda at maliwalas po ang himpapawid kaninang madaling araw. Kaya napakaganda po ng pag-record natin sa partial lunar eclipse. Sa ating volcanic thermal alert status ay nanatiling nasa moderate itong si Mayon Volcano. Well, silipin nga natin kung ilan ito. Ang kanyang variable radiated power so far, stationary rain at 33 megawatts. At nakikitaan pa rin ng magmatic intrusion kay Mayon Volcano. So makikita natin sa bandang west portion ng Mayon ay may dumadaos-dos naman na magma. So take note dyan sa ating mga LGUs dyan at nanatiling mataas ang kanyang confidence of modest fire, nasa 76%. So tuloy-tuloy pa rin na naglalabas ng magma at inaasahan ng mga pyroclastic materials at mga bitak na bato. Expected po yan mga folks. Pero kung titingnan natin sa datos ni PBOX, kung sakaling meron silang update ngayong umaga, ay nakapagtala ng at least 113 volcanic earthquakes daw. May 108 na volcanic tremors na tumagal ng mga isa o hanggang 16 minuto. May dalawang pyroclastic density which is yung nadedetect ng MODIS natin. At yung current events na may 97 rockfall events, which is iyon yung nakikita sa MODIS na nakikita ninyo sa ating satellite imagery, merong 97 na rockfall events ito. At yung magma o yung lava flow, umaabot pa rin sa 3.0 kilometers pa rin mula sa southeastern at 2.8 kilometers naman sa may south o MISIN na tinatawag o 1.1 kilometers naman sa may bandang eastern. Ito ngayon yung sa may bandang western ay halos makikitaan ang pagdaos-dos nito o kung i-positioning sa pinaka-bulkan, yung pinaka-southeastern nito ang mas dumadaos-dos yung pyroclastic materials. So, at least tuloy-tuloy lamang para hindi masyado naiipon yung kanyang magma sa pinaka-chamber niya. Yung SO2 emission niya ay mababa lamang at 750 tons a day dahil masyado pong aktibo yung paglalabas ng lava kaysa sa SO2. Kaya normal naman sa isang bulkan yon na aktibo. So inaasahan na hanggang 4 kilometers yung pinaka-debris nito o totality ng debris na ibinubuga ng Mayon Volcano mula sa pinaka-crater. Sa ating outside humidity, nasa 65 po. So halos drier po tayo ngayong umaga at 65% lamang ang outside humidity. So medyo tuyot ito. 6% ang ibinababa since last hour at ang ating atmospheric pressure ay bahagya lamang na nabawasan pero mataas pa rin at 1,011 hectopascals. Steady ito since last hour. So medyo drier, mabilis pong magpatuyo ng sinampay So pwede kayong magsampay ngayong araw, lalo na sa mga maaraw ngayong umaga dito sa Metro Manila. Mabilis po tayo magpatuyo ng sinampay dahil mababa lamang ang ating outside humidity. Magkakataon ninyo niyang magpatuyo ng mabilis ng mga pantalon lalo na. Sa ating high tide and low tide, may 2 minutes to high tide tayo o halos maximum high tide na po tayo. So sa mga mangingisda o malilit na mangingisda sa may Manila Bay, ay tuloy-tuloy lamang at least yan sa Pangpang ay mataas po ang level ng dagat. So tuloy-tuloy lamang mga folks. At sa ating almanac, sumikat po ang haring araw kaninang 5:50 AM. Ito yung kakatapos lang ng partial lunar eclipse at inaasang lulubog naman ito mamayang hapon 5:29 PM.
at nanatili tayong maximum full moon, 100% illuminated, ay sumikat po yung buwan kaninang sisikat po ang buwan mamayang hapon, 5:44 p.m. at inasahang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga, 6:50 a.m. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, tama, hanggang bukas ng Lunes, inasahang partly cloudy ang maghapon natin. Mababa ang tsansa na pag-ulan natin sa Metro Manila according sa forecast ngayong araw at 24%. Bukas ng Lunes ay magiging partly cloudy din ng maghapon at mas mababa rin daw ang tsansa ng pag-ulan na nasa 10% lamang. So mukhang magandang magsampay ng mga sinampay ngayong araw hanggang bukas ng Lunes dahil mababa ang forecast na uulanin sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na hindi magkakaroon na isolated rain showers dahil kapag mainit sa umaga, asahan pagdating sa hapon ay may mga aasahan namang mga localized thunderstorms. Sa highest and lowest temperature expected na forecast in 2 days ay nasa 32 degrees Celsius and lowest temperature expected nasa 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery in real time. Ay makikita natin mula sa Himawari 8 mula sa direct satellite ng Himawari 8 ng GMA ay makikita natin ang medyo mangilan-ngilan lamang na kaulapan ang umiiral sa halos buong bansa. Maging siyan sa bahagi ng extreme ng Luzon, may partly cloudy lamang na umiiral sa Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Cagayan Valley at ilang siyan sa areas ng sentro ng Tugigaraw area. Pero the rest, medyo katamtaman lamang ang panahon, so expected ang maalinsangan na panahon, medyo tataas ang humid at medyo drier din ang ating humidity. At dahil dyan ay may katamtamang humid na iiral dahil sa umiiral na stilis pa rin. Pero medyo nababawasan po yung pag-iral ng stilis dahil medyo meron kasing namumuo na surface trap dito sa silangan ng bansa. At dahil sa kumpul ng surface trap na ito ay naasahang bababa ang temperatura dito sa may bandang silangan ng bansa, ang resulta ay bahagya pong mababawasan yung stilis na dumadaloy sa may silangan ng bansa. Although tuloy-tuloy pa rin na makakaranas pa rin ng mga medyo maalinsangang panahon lalo na sa silangan ng Luzon at Bicol region at magkakaroon ng aasahan pa rin mga localized thunderstorms lalo na sa hapon po o maging sa gabi mga folks. So take note yan mga folks stationary pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Hindi natin masyado isa-isahin ang bahagi ng Luzon area dahil katamtaman nga po ang sinasabi nating iiral na katamtamang panahon. Isolated lamang ang iiral na maghapon na posibleng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ikikita naman natin sa ating live satellite imagery na real time ay wala masyadong kaulapan. Mga partly cloudy lamang ang iiral. So expected pang medyo masikat ng araw ngayong maghapon at ilan lamang na kalat-kalat na pag-ulan. Maging dyan sa bahagi ng Central Luzon, mapasambales man yan, mapabaler Aurora man yan, mapabulakan man yan, maging ng NCR at Batangas Laguna area. Tuloy-tuloy yan hanggang Bicol region, hanggang katamtaman lang din nalagay ng panahon na medyo malinsangan at pataas ang humid. Pero may mga ilang partly cloudy to mostly cloudy ang iiral sa may bandang Catanduanes at Sorsogon. So expected din na mga kalat-kalat na pag-ulan maging sa may bandang Camarines Norte. Pagsapit naman sa bahagi ng Mimaropa, lalo na sa may bandang Palawan, bandang Coron Palawan at dyan sa bahagi ng Puerto Princesa kung sisilipin natin ng mas malapitan ay nasasakupan ng mga ilang pulutong na ulap na may dalang pag-ulan dyan sa bahagi ng El Nido, Taytay, San Vicente Rojas hanggang Puerto Princesa. Magdala po ng pananggalang sa ulan anumang oras, expected ang mga kalat-kalat lamang na pag-ulan pero hindi naman inaasang magtatagal ito ng hihigit sa 2 oras mga folks. Titila-tila din ito mga folks. And the rest ng Southern Luzon, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon at isolated at forecasted lang din ang iiral na pag-ulan gaya kahapon hanggang dyan sa bahagi ng Visayas. Pero sa may kalurang bahagi ng Visayas ay may mga ilang mga moderate rain showers ang medyo iiral dyan. Potentially na heavy rain showers, mukhang mababa naman, wala naman tayong nakikitaan, pero expected mamayang hapon na may mga ilang sulputan din na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Lalo sa may bandang Panay Island at Negros Region, kung sisilipin natin ng mas malapitan, ay asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bahagi ng Kalibo at San Jose de Belvista sa may Panay Island. So matadamay ang Iloilo City, take note po yan, at Guimaras Island. Sa may Negros Region naman, bandang Bayawan City, pero mga ilang typical lamang na mga partly cloudy at ilang mostly cloudy lamang ng iiral. Magkaroon man ng isolated showers, ay panandili lamang at hindi rin tatagal. Pero magiging katamtaman din, kasama na ang Cebu City at Bohol area. Pero bandang Siquijor ay magiging partly ito mostly cloudy ng iiral at may mga isolated showers na di inaasahan sa area na yan.
hanggang dyan sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar region. Typically sa may bandang Eastern Samar ay ang bandang Salcedo at Eastern Samar ang typically na magkakaroon mga kaulapan at mga ilang isolated rain showers. At sa Leyte naman bandang Baybay City pababa ng Maasin at Iloan dyan sa bahagi ng Southern Leyte area. And the rest ng northern ng Leyte at Samar region, magiging katamtaman din at maalinsangan ang lagi ng panahon natin ngayong maghapon. Magkaroon man ng mga forecast isolated showers, panandalian lang din at hindi rin nagtatagal. The rest ng Mindanao mula Surigao del Norte ay magiging practically to mostly cloudy iral mula dyan sa may Surigao City hanggang Butuan at ilang bahagi ng Bayugan City, Prosperidad at dyan sa may bandang Hinatuan all the way dyan sa bahagi ng Bislig, sa may Agusan del Sur at San Francisco ay makakaranas ng mga ilang kalat-katapang ulan. Typically, light to moderate ito at maaaring sulputan lang din at hindi rin nagtatagal. Pero mas madalas yan ang mga party to mostly cloudy, maging dyan sa may Surigao City hanggang Cantilan at Tandag area. And the rest ng Davao region mula Compostela Valley, magiging katamtaman lang din at may mga ilang party to mostly cloudy lang din ang iiral. Magkaroon man din ng mga kalat-katapang ulan, isolated lamang at hindi rin nagtatagal ng mahigit isang oras. Kabilang na ang Davao region, so mula Davao City hanggang dyan sa may Kitabawan at Daegu City na po yan mga folks. Then sa Sorsogon area mula General Santos City hanggang Cotabato, magiging katamtaman at maalinsangan po ang panahon ha, huwag masyadong magbibilad sa tindig sikat ng araw ngayong araw. The expected po na mas mataas ang temperatura sa area ng Mindanao, gaya na aking nasabi na rin ng mga nakaraang araw, magiging mas mataas na aabot ng 35 degrees o higit pa ang temperatura dyan. So take note yan. Lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, mula Marawi hanggang dyan sa may bandang Liloy, Zamboanga del Norte. Magkaroon lang din ng mga ilang isolated rain showers, typically sa hapon ito sa gabi o ng madaling araw. Magiging maulap naman ang isla ng Basilan at Hulo-Sulo at dyan sa may bandang Zamboanga City ngayong umaga. Typically, magkaroon man ng isolated showers, dulot lamang yan ng sapesap na mamumuo dahil sa init at lamig na iiral. Dahil maalinsangan nga po sa bahagi ng Mindanao, expected pagdating ng hapon o gabi o ng madaling araw makakaranas kayo ng mga kalat-katapang ulan na biglang nagmiminsan ng moderate rain showers. O sa lagay naman natin na binabantayan na shallow trough o shallow circulation dito na stationary pa rin ay nanatili pa rin siyang aktibo pero bahagya itong bumaba sa 40% yung anomaly nung current TCFE na ating ginagamit sa ating West Pacific Basin. Typically, shallow low pressure area pa rin ito na gaya na aking sinasabi at inaasahang pumasok na ito o papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility kundi ngayong araw o bukas na po na siguradong papasok ng ating PAR. At makikita nga natin sa ating satellite imagery yung kumpul na kaulapan na nakikita natin sa silangan ng Visayas na ito'y kumikilos pakanluran. So inaasahan at hopefully ay hindi ito mag-intensify na maging isang active na low pressure area sa mga susunod na araw. Pero dahil mataas pa rin ang anomaly nito na naglalaro sa at least 30 to 40% ay anytime ay posible pa rin na magkaroon ng intensification itong shallow low pressure area na to. Asahan man kung lumapit man ito sa Pilipinas, bago magkatapusan ng buwan ng Oktubre ay maaring magdadala ito ng mga kalat-katapang ulan na nabanggit ko na rin kahapon, lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at bandang Bicol region hanggang sa unang linggo ng November. So take note yan mga folks ha, maging sa Bicol region. And sa susunod na 24 oras ay pinapakitaan na natiling stationary at 40% nga, lalo na sa nagtatanong kung ilang tsansa nito mag-isang bagyo ay nanatiling nasa 40% pa rin ang probability na tsansa nitong mag-iisang active na bagyo. Pero dahil shallow ito ay nanatiling stationary lamang siya shallow low pressure area ngayong araw. Kung pagbabasahin natin ang global spectral model, makikita natin wala namang ipinapakita na intensification yung shallow low pressure na binabantay natin hanggang sa ito'y lalapit nga dito sa may bandang Eastern Visayas according dito sa global spectral model. And typically ay hanggang sa tumagos ito ng bandang Coron, Palawan ay nanatiling shallow low pressure ito. Expected siguro na magdadala lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan sa bandang Bicol region at Eastern Visayas region. Well, gaya na aking sinabi kahapon, ay maganda o good news din to para maibsan naman ang dry spell na umiiral sa may bandang Bicol region. Hopefully, hindi yan mag-intensify ha mga folks.
And meron tayong mga nakikitaan pa rin ng mga pagpuyo dito sa may bandang Guam at kasunod dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. Pero walang significant na intensification sa ngayon ang ipinapakita. Kung sa ating mean sea level pressure na ginagamit, halos stationary na nasa 1,008 hectopascals lamang ang nagiging sirkulasyon ng mga tropical wave dito sa may bandang Guam na kumikilos pa kanluran. Well, good news yan. Hopefully, hindi na siya bumaba ng husto para hindi tayo magkaroon ng sama ng panahon. So, hopefully, ay sa mga unang linggo ng November ay manatiling stationary lamang na hindi bababa sa 1,006 hectopascals yung mga tropical wave na nakikitaan natin din sa may silangan ng bansa. And so far, sa ating computer models, ay may aktibong ipinapakita na active low pressure area, itong si GFS. Pero mukhang kumikilos ito pa northwestward ito, patungo sa direksyon ng Guam. So hopefully kung ganyan ang magiging direksyon niyan ay mukhang malabo na ito ay lalapit sa bansa. Pero manatili uobserbahan yan dahil sa iba't ibang computer models kaya ng ECMWF ay hindi pa masyado ipinapakita di gaya kay GFS. So matututuring natin itong hindi pa makatotohanan sa ngayon o hindi pa significant na mangyayari yan sa ngayon. Tingnan na lamang natin sa unang linggo ng November, they expected na may mga aasahan tayo o may mabuong low pressure area sa unang linggo nga ng November. Kay Navjem, halos medyo aggressive na rin ang pinapakita ni Navjem dito. Pero nanatiling shallow circulation itong lumalapit sa may bandang silangan ng Bicol Region at Visayas. So hindi pa masyado nagtutugma-tugma maging kay Icon at GEM. So matuturing pa rin nating insignificant ang mga forecast na ito hanggang sa unang linggo ng November. Wala pa tayong posibleng inaasahan na magiging sama ng panahon na mamamataan maliban lamang sa shallow trap na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw o bukas. Ayan lamang ang ating mapapansin o tututukan sa ngayon. Pero sa unang linggo ng November ay malalaman natin or pagkatapos ng nitong buwan o sa huling araw ng Oktubre ay doon natin malalaman kung magkakaroon ng bagong significant na forecast yung mga computer models at ng ating global spectral model. Medyo mataas bang alon sa atin ngayong araw. Medyo nakataas dyan sa may silangang bahagi ng Luzon, ng northeastern Luzon at hanggang dyan sa may bandang Bicol Region. Umabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. So medyo may gale warning po tayo na bahagya. Lalo na dyan sa bandang Ilocos Norte, of course. So, kung maaari, sa malilit natin sa sakyang pandagat, medyo restrain po munang mangisda dyan sa area na yan, hanggang dyan sa may bahagi ng Catanduanes area, dyan sa karagatan ng Catanduanes. Sa loob ng 24 oras, medyo tataas po kasi ang pag-alon dyan at asahan ang gale warning na tataas na more than 70 km an hour. Typically, sa baybayin yan, kung saan ay mataas ang pag-alon. Diyan naman sa may bandang kanluran ng Northern Luzon ay diyan sa may bahagi ng Ilocos Norte and the rest ng bansa naman ay mababa naman diyan sa may bahagi ng Eastern Mindanao area at bandang Eastern Visayas area. Pero sa kanluran ng bansa, wala naman tayong magiging komento, mababa naman at wala naman tayong nakataas dyan na gale warning. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng linggo, October 29, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, October 29, 2023. Huwag po kalilimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimweather.com para sa may pangondetalye na gusto niyo malaman, lalo na sa mga mag-schedule ngayon na pupunta sa mga yumaon minahal ng mga mahal natin sa buhay, kung sa maganda ang lagay ng panahon. At kung maaari ay dumalaw na kayo para at least hindi magkaroon ng siksikan pagdating ng November 1 o November 2, 2023. At pwede niyo makita rin ang mga data ng aking weather station, lalo na dito sa Caloocan, sa mga kababayan ko sa Caloocan City, para sa real-time na lagay ng panahon natin. Medyo gloomy at medyo tuyot po tayo ngayon ha. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.